Transportation Office o LTO, yung mga gumagamit ng tinatawag na electric bicycle o e-bike na hindi rehistrado at walang lisensya. Depensa naman ng mga nagtitinda ng mga yan, may kautusan o memorandum circular ang LTO noong taong 2006. At ayon doon, hindi raw kailangan iparehistro ang mga ganyang klase ng sasakyan. Nakatutok si Oscar Oida. Mula sa araw-araw na pamamalengke hanggang sa paghatid sundo sa mga bata, nakaasa si Rose sa kanyang e-bike o electric bicycle. Bukod raw kasi sa tipid na, hindi pa kailangan ng rehistro at lisensya. Hanggang sa masita raw siya kamakailan. Sinita nila ako na next time daw na mahuli ako ay na makita nila ako, hulihin na nila ako kasi nga hinanapan ako ng license. Kaya nga yun nga yung kinuha ko kasi nga, diba mahirap din kumuha ng license. Ayon sa LTO, hindi totoong hindi kailangan ng rehistro ng mga e-bike. Hindi rin daw totoong hindi kailangan ng lisensya ng mga nagmamaneho ng e-bike. Kaso, may mga distributor daw ng e-bike na para makabenta, sinasabing di kailangan ng lisensya at rehistro ng e-bike. Pagka may product ka at gusto mong gamitin sa ibenta na gagamitin sa lansangan, you have to find out ano ba yung alit ng turing ng LTO. Sabi ng isang nakausap naming distributor ng e-bike, maaaring ang pinagbasihan daw ng ibang distributor ay ang memorandum circular na inilabas mismo ng LTO noong 2006. Nakasaad daw dito na ang mga light electronic vehicle na bicycle-like at di lumalagpas sa 55 kph ang top speed, di na kailangang irehistro. Kung dito kami magbabase, pasok kami dun sa tinatawag na not considered by registration. And then at the same time, yung speed namin, up to now, from before up to now, yung speed namin is, if you will track it, naglalaro lang talaga sa 40 to 45 km per hour. Kaya ang knowledge namin from the start, hindi siya kinakailangan i-registered. Pero ayon sa LTO, karamihan sa mga inilalabas na e-bike ngayon, hindi na bicycle-like. At nakasaad din daw sa Land Transportation Act of the Philippines na anumang sasakyan na pinapatakbo ng makina at ginagamit bilang transportasyon, dapat pinaparehistro. At sino mang magmamaneho nito, dapat lisensyado. Hindi siya lisensyado, hindi rehistrado, gumagamit sa mga daan, nagkukos siya ng accident. Yun ang problema natin, wala siyang insurance. And then, hindi nga siya lisensyado. So, ibig sabihin, hindi dumaan sa pagsusulit natin, hindi pagdaan sa natin. So, mas lalong nakakabahala yung mga yun. So, pagka wala yun, at nag-check ng mga ating mga enforcers, wala yung isa sa mga yun or wala yung dalawa, i-impound yung motor vehicle. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.